maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, Mabuhay! Welcome po sa pang-anim na episode ng Tindig by Etamar Robles Forum. Ako po si Mami Et Robles, ang mami at babaeng lagalag. Ang kasama ko po ngayon walang iba, kundi ang mag-asawang Randy at Melinda. Siyempre, ladies first, di ba? Unahin muna natin ang babae. Dang, magpakilala ka nga. Ako po si Melinda Marcos, name po ng Tindig Katao. Ako po si Randy Tunca. Randy, anong taon ba kayo ikinasal? August 12, 1999. So, 1999. Ilan taon na yun? Mula nung kayo dito? 18 years. Ah, kaya pala. So, meron kayo ilang supling ang naibiyaya sa inyo? Tatlo. Tatlo. Ano yung edad ng pangalan mo? 16, 16. 10, 3. At Nag-3. 16, 10, at saka 10. Ang layo ng Oh, so sige. Kasi ang punto ng pag-uusap natin ngayon, yung kahalagahan ng pagpapamilya. Dahil ang nanay mo na si Linda ay matagal nang sumusubaybay at siya yung ating ingat yaman sa ating samahan. Pag-usapan natin yung pagiging baby mo, kung bakit nagkaroon ng pagkakataon ng daan na maging ingat yaman ang nanay mo ng iglesia ng Tindig sa Tao. Paano mo ba niligawan si Daya? Siyempre po yung konting mapya muna kung paano kayo naging mag-asawa, di ba? So, balito kami nagkakilala. Oh, wala namang gabi. Yung tinanong niya Ulit. Parang naguguluhan ako sa love story niya. yung kapatid ko, bata ng kaibigan niya, nagpasama lang sa akin. Kaya napunta kayo sa balito. Pero saan ka ba dati nakatira? Sa Tundo. Sa Tondo. So, ang Tondo is malapit lang sa Balintawak, syempre. At, paano mo siya nakita? Yung napadaman sa tindahan nila. Tapos, Pumunta kami sa bata ng kapatid ko. yung bata ng kapatid mo, kapitbahay nila. Ang kaibigan niya. Magkaibigan sila. Tapos, So, kami wow. Parang talagang makahulugan yung yung tirahan mo dahil doon mo tagpuan yung Prince Charming mo. Sige, okay lang. Tapos, pagkatapos nun, nag-umpisa na kami na na-inlove ka niya. Wow. Eh, gano'n mo siya katagal niligawan? Okay, sasagot. Sinagot ka niya kaagad. Wow, mahihayin talaga itong si Randy. Kasi, alam ko matapang itong si Randy. Pero, pagdating pala sa camera, mahihayin na siya. Oh. Okay, so sige, mag-uusap muna kami ng usapang babae. Ha? Kasi, kailangan may discussion tayo na mahalaga. Tungkol ba sa ina mo. Tungkol sa nanay mo kung paano ka pinalaki. Anyway, kasi papasok tayo dun sa usapan ng Feng Shui Baby, ano? Kasi i-discuss natin yan yung ano ang kahalagahan ng Feng Shui Baby. Pero, balikan natin yung istorya mo bilang ikaw ay bata pa noon. Ilan ba kayo magkakapatid? Ako lang po unika iha. Unika iha. Talagang solong anak, ibig sabihin. So, anong kursong natapos mo? Ano lang po ako ng second year ng physical therapy. Physical therapy. Pero hindi mo nagamit yun, di ba? Kasi unika iha ka nga eh, at may tindahan ng nanay mo. Kaya, yun. Dapat pala pinag-aralan mo yung accounting. Anyway, yung nanay mo talaga, yun yung kurso na tinapos niya. Negosyante. Saan nga ba kayo nakatira? Santo Cristo. Santo Cristo, Balintawak. May kilalang manggagamot doon sa Balintawak. At ang pangalan niya ay Mang Rudy. Doon siya sa Balintawak bago siya napunta sa Maligaya. Dalaga pa ang nanay mo, nandun na si Mang Rudy. Manggagamot na doon si Mang Rudy, di ba? Opo. Okay. So, anong taon kayo pinanganak? 1979 po. Oh, 1979. Nung nagkaisip ka na, kasi dapat ang nanay mo may interview ko nito. Di ba sa susunod, siguro may interview natin yung nanay niya. Para makita niyo naman yung
Para makilala niyo naman yung aming ingat yaman. Talagang maingat talaga yung nanay niya. Maingat talaga yun. Kasi naingatan yung kanilang tanging yaman. sa pagkakaalam mo, nagkaroon ka ba ng immunization nung baby ka pa? Sa akin din po ako nung pinanganak po ako. Yun po, dinadala po ako kay Tata Rudy po. Pero ang alam ko din po, sabi ng mama ko, ngayon nung may asawa na ako, nasasabi na ikukwento niya sa akin na, naku, yung ano na yan, yung bako-bako na yan, wala yan nun. Sabi niya ganun, hindi ka nga nakatikim ng bakuli. Iwan ko sa'yo, bakit na ano kayo sa bako-bako na yan? Anong ibig sabihin na ikaw nakatikim ka ng bakuna? Hindi, wala, as in wala talaga. Sabi nga yun, nalaman ko lang din na, nung nakagat ako ng aso, sabi niya, ako, ngayon ka lang makakatikim ng injection. Kasi simulat sa punong bata ka, hindi ka na-injectionan. Ganun. Samantalang sa akin, tinok pa ako ng bata pa ako. Yun nga lang, yun niya tinatakbo ko kay Tata Rudy. So ibig sabihin, mula talaga ng walang kahit na anong dumako sa iyo ng injection, maliban na lang nung nakagat ka na. Anong edad yun? Grade 6 po ata ako, 11 years old. Okay. So kasi yung ngayon, meron na tayong gamot ngayon sa kagat ng aso. Yun ang kinaskas na kabalungga. At saka, yung kabalunggang yan, ay talagang pang first aid na natin yan, na hindi namamanufacture. Yung bang ginawa sa'yo ng nanay mo noon, hindi pagbabakuna, ginagawa mo rin ba sa anak mo yun? Nung hindi ba bakunahan yung mga anak mo? Opo, kasi sabi ko kay Tata Rudy daw po na yung pagbabakuna hindi daw po yung miss. Kumbaga, magmula po nung nanak po kami, mama ko po kay Tata Rudy, yun na kami na gusto na namin. Okay. So, anong edad mo na nga ngayon? Secret. 38. 38. So, ibig sabihin, dahil lumaki ka, tapos sa tatlong mong anak, ay sinusunod mo pa rin yun na hindi kailangan ng bakuna sa mga bata. Kaya ngayon, wala naman naging problema, di ba? Wala naman po. At lumaki din naman ng gusto. Kung 38 ka na, tapos mula noon hanggang ngayon na hindi talaga, wala naman naging problema sa paglaki ng mga bata. Paglaki mo, tapos nagkaroon ka ng supling. Ibig sabihin, tama ang direksyon natin. Kasi naayaw talaga natin dun sa immunization. No? Dahil talaga kami, yan, lahat ng mga feng shui baby natin ay hindi namin talaga ini-encourage na magkaroon ng immunization. Yung panganay mo, lahat yung feng shui baby na yun, di ba? Ibig sabihin ng feng shui baby, yung kinumpute yung pangalan bago mo ipanganak. At yung pangalan na yun na rin ang pinarehistro mo doon sa register of deeds. So, ibig sabihin, pag feng shui baby, yung pinakompute na pangalan, yun na yung script na buhay na gagakanan ng bata habang siya ay tao. So, ano yung kwento mo ngayon? Gamot na po ni Tata Rudy. Nakakasalamuha ko po yung mga nagpapagamot. Sabi ko, tatlo na ho yung mga anak ko, wala kami. Kahit isa sa kanila, wala yung na-hospital. Ang talagang takbo lang namin si Tata Rudy. Lalo yung minsan ito, siyempre na ano na ako, yung kinubulsyon. Opo, natakbo namin sa, wala si mama nun. Natakbo namin siya sa hospital. Sabi, kinotak ko ni mama, ayun po, nasa bahay. Kinotak ko ni mama ko si Tata Rudy. Sabi niya, ay, huwag mo papayagang i-injection na niyan. Bakit? Hindi niya, di ba anong nga yung pag-injection? Kasi iba yung sa hospital, pag na-injection na yan, iba ng sistema yan. May nireseta lang gamot. Tapos nilabas niyo na? Nilabas sa amin kagad. Ito itong bunsong ito? Hindi po, yung pangalawa. pangalawa, Yung lalaki. Pero anong dating doon sa mga pasyente na nakakausap mo? Katulad na nung nakaraan, itong maliit, dala-dala namin, siya, lupay-pay siya. Yung lupay-pay kasi may nararamdaman. Gusto yung paglabas namin sa pintuan, sabi niya, ay, naglalakad na yung bata. Naglalakad na kaagad pagkagaling ng hinipo ng ating manggagamot. Okay. Ano pa yun, nagmamadali pa sa tatawag, ay, dali mo, wala na power. Magsha-shutdown na, mag-offline na yung power. Kasi talaga wala namang perpekto dito sa mundong ito. Lahat ng laging may nagpagkakamali. At ang katawan ng bata ay madaling mapipilayan yan. Usually, pilay ang nagiging dahilan kung bakit nilalagnat, bakit kinukubulsyon,
Pag pinabayaan pa yung pilay na yon, komplikasyon pa rin ang susunod ng mga, at ang komplikasyon ang nakakasama pag napabayaan pa lalo. So, yon. Ngayon, anak, halika nga, kargahin mo nga yung anak mo. Dali, baby. Oh. Sige. Ito yung bunso. Yung bunso. Hello, anong pangalan mo? Ay. Anong pangalan mo, anak? Ikaw yung sinikwento ng mama mo na pinambosyon. Rexmond Angelo M. Duca, Rexmond Angelo M. Duca. Okay. Ilan taon ka na? 10. Anong birthday mo? August 31. Sige, sa August. Nandito. Nandito ka naman. Yun ho yung kahalagahan ng Feng Shui baby. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng immunization dahil ang bata, pag silang, likas na po siyang kumpleto na ang sustansya sa loob ng katawan. Nagkakaroon lang ng komplikasyon ng lagnat kapag napipilaya kasi yung namamali ang hawak ng bata. Kaya kung sakali, at kung Shui baby nga, maagad na mariresitahan kung ano yung problema. Sa pamamagitan lang ng text, may kukunik ka agad dun sa aming manggagamot kung ano ang problema ng bata. Yung ginagawa ko po yung nag-text po kay Tata Rudy, sasabihin ko po yung pangalan ng anak ko. Tapos yun, sasabihin niya na po kung ano po yung papainin na gamot. Gamot, oh. Pero madalas ba ginagawa mo yun pag yung Opo. emergency na ano na yung... Opo, pero pagka yung talagang may lagnat na, talagang tinatakbo ko po siya doon sa gamot. Kasi pilay na nga yun usually pag ganun nilalagnat na. So, isa pang tip na pwede kong ibigay sa inyo. Para malaman nyo, kung may pilay nga ang bata, damahin nyo yung init ng tenga at yung palad. Para malaman nyo, pag hindi pareho ang temperature ng tenga at saka ng palad, may lagnat yun. Tapos saan yung susundan na titignan kung nasaan yung pilay. Tingnan nyo yung mata. Kung yung mata ay hindi pantay ang isain na nagluluha-luha, kung saan yung partes na nagluluha-luha, kung kaliwa, ibig sabihin, nasa gawing kaliwa yung pilay niya. Pero kung hindi naman kayo marunong maghilot ng pilay, itakbo nyo na doon sa, alam, kung sino yung mapagkakatiwalaan nyo na talagang marunong humawak ng bata sa paghihilot ng pilay na hindi sasaktan ang bata. Kasi ang bata, kapag nasaktan, natatakot na siya doon sa manghihilot. Pero yung aming manghihilot na yan, ayan, nagpapatotoo lang ang kasamang dam. Meron po doon sa amin na manghihilot, nabugbog. Tapos, yung bata, takot na doon sa pag dinala mo doon. Kaya talagang tiyaga-tiyaga lang po talaga doon sa O, kasi lumipat na, oo, noon, sa Balintawak, nung ikaw ang baby, kapitbahay nyo, kaya walang problema. Eh, ngayon, lumipat na sila sa Maligaya. So, yun ho yung aming chairman. Saka po yung katulad ng minsan din na lang ako namin, yung kasero namin, yung inupa namin bahay. Kasi nga lupay pa yung magkakamaas kami. Pagkadating, ano ba yan, parang nagdahilan lang naman yung bata na yun, parang gusto lang makita sa standard. Oh, yun. Kasi nga, yun ang kahalagahan nun. Yung Feng Shui baby na yon, ibig sabihin, yung power ng bata, ikinumpute sa pangalan nyo, sa power nyo, kasi kayo yung pinagsimulan ng dugo ng buhay sa material. Kaya talagang mahalaga. Tapos kayo pa ang nag-aalaga, kayo ang ano. Kaya talagang nagtutukuran kayo sa pagpapalaki dun sa anak nyo. Tapos yung anak nyo naman, hindi nagiging pabigat. Ay paliwanag ko na dun sa isang episode ng Feng Shui Babies, yung birthday ng apo ko. Pero uulitin ko pa rin kung ano yung kahalagahan ng Feng Shui Baby. Sa ganang katuruan ng iglesia ni na Imam Iniza at Rabay Jesus Tindig Kataoing, mahalagang ipafungsuy ang pangalan ng bata habang nasa loob pa lang ito ng sinapupunan ng ina, 7 buwan hanggang bago ito ipanganak. Ang katumbas nito, magulang ang scriptwriter ng pelikula sa buhay ng magiging anak nila. Paano gagawin iyon? Iaayon ang lakas ng fetus sa pamamagitan ng anghel de la guardia nito sa lakas ng magulang sa material. Pagsilang ng anak at sumigaw na ng uha, uugnay na siya sa lumikha at nagbibigay ng buhay. Iyon na ang alpha hanggang omega ng buhay niya na kanyang gagampanan sa mundong ito na may 4 kantos, north, east, west, south. Ang Feng Shui name na ipinatala sa Register of Deeds ay aamyendahan ng nasa itaas. Paglipas ng 1 taon, itatatak sa kandila ng buhay ng baby at ito ang liwanag na tanglaw habang siya ay tao na kanilang kawangis. Bakit ba mahalagang nakafungsoy ang pangalan ng baby? Una,
Hindi sakitin, kaya hindi kailangan ang immunization. Kadalasan ay napipilayan lang ang baby dahil sa namamali ang pagkarga ng mga nag-aalaga dito. Iiyak lang ito kapag nagugutom at kung may dinaramdam na masakit sa katawan. Pangalawa, madaling makaunawa. Habang lumalaki at nakikita niya ang routine na gawain ng magulang mula pagkagising, nauunawaan na niya kaagad na iyon ang kailangan niyang itulong sa munting lakas ng kanyang katawan kahit hindi pa siya nakakapagsalita. Kaya madali ring turuan, lalong-lalo na kapag nakakapagsalita na ito. Dapat handa rin ng magulang sa sagot kapag nagtatanong na ito ng 5 whos at ang pang-anim na how. Pangatlo, madaling pagsabihan, lalo kung pinuna agad ang nagawa nitong kamalian at ipaliliwanag ng magulang ang chain reaction ng kamali ang ginawa at isusunod din ang pagtutuwid na dapat gawin nito. Sa ganong paraan, sa alpha o simula pa lang, ay napapagana na ng bata ang timbangan ng tama at mali sa kanyang kaisipan. Pang-apat, magiging baston ng magulang sa kanilang pagtanda. Ang pagtataas ng antas ng kaisipan ng bata ay ginawa ng magulang natin sa espiritual. Taong 1988 ang una, 1998 ang ikalawa, 2008 ang ikatlo, at ang pang-apat at panghuling pagtataas ay sa taong 2018. Kaya ang mga isisilang sa taong 2018 ay parang gifted child kung tagurian. Ito ang mga feng shui babies ng iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus, Tindig Kataoing. Yung mga batang yan, dahil namo-monitor natin, susubaybayan natin yung pagpapalaki sa kanila, no? Magulang. Siyempre, may hangganan din yung pagsusuporta natin sa kanila, di ba? Yung pagsusubaybay natin pag naging dalaga at binata na sila, lalo na pag may kasawa na rin sila, no? So, may hangganan yun. At nililiwanag din natin yan dito sa protocol ng buhay. Kasi nung nakaraang Mayo, pinaliwanag ko na yung protocol ng buhay. Pero uulit-ulitin pa rin natin yan kasi nga, hindi yan makukuha kagad na maunawaan sa isang titik lang o isang biglang, isang usapan lang o isang pakinig lang maunawaan kagad. Kahit ako, pag nanonood ako ng cartoons, hindi ko kagad maintindihan yung unang pasada. Inuulit-ulit ko pa rin. Kaya yun kayong homes, yung trolls, di ba? Dito nag-pension tayo. So, yung anak mo, hindi niya makaagad memorize yung kanta, yung trolls. Paulit-ulit. Sa madaling araw. Oh, yan. Kaya yung mga bata, hanggang 5 ulit, kung kaya ng 5 ulit, bago mo talaga naiintindihan ng lubos kung ano yung pinanood mo yun. Okay? So, Yung panganay ko, hindi ako hirap sa, yung sa pag-aaral. okay, college na ngayon si Michelle, ano? Oh. Yung sumakot siya sa K-10. Yeah. Oy, ganun talaga eh. Sistema na ng gobyerno yun. Kasama po yan sa ibibigay ko sa inyo na serbisyo ng Tindig by Eta Robles Forum ang pagpapakompute ng mga anak na graduating sa high school at pupunta na sa kolehiyo. So ano yung, ma'am, talagang hindi ko naintindihan yung K-12 kung anong year papasok. Sila, pinaalam sila yung pumasok. Yan yung abuan. Oo nga. Kasi nga yung 11 and 12. College na sila nun? May ano, High school pa rin? High school pa rin. So, kailan natin ipapasok yung career guidance natin doon sa mga estudyante na kailan yung graduation nila? So, pagkatapos pa ng K-12, Saka sila graduate ng senior high school. May mga na senior high school hindi lang high school graduate. Kundi senior high school ang nakaano. Kasi may junior high school eh. Yung junior high school, completion of 4 years, 2 taon pa. Ay, unang 2 taon. Kasi K9 and 10 yun eh. Kapag na nagagaral sila, diba? Pero yung next set, K12.
college student na matatawag. Completer lang siya. Completion, nag-complete lang ng 4 na taon sa high school. Kasi nga, since 6 years sa high school na, kailangan mo sila ng 2 years ng K-11 and K-12. Yun ang senior high school. Yun lang sila gagraduate sa K-12. So siguro, yan mga kaibigan, ang isang bibigyan natin ng liwanag pa kasi nung TESDA Ladderized program na kinaril ko talaga yung pagpapaliwanag doon nung 2006 at saka 2007, school year 2006-07, eh talagang kinaril ko yung pagkaano ng Ladderized program. At isa yun sa mga pinapifill outan ko sa mga estudyante yung fill out form ng career guidance para malaman kung anong kurso ang dapat niyang kunin sa kolehiyo, anong edad siya dapat nasa ibang bansa para mag-experience sa pagiging OFW, at anong edad yung para maganda siyang pumasok sa darating yung soulmate niya. Kasi lahat naman ng tao ay may kasamang dapat may talagang soulmate, no? May ka-partner. Lahat ng palayok may ka-partner na taklob, takip. So, ngayon, pinakikita doon sa pamamagitan ng feng shui nga Career Guidance, Steambathing with Reflexology. Tatlo lang yan sa serbisyo na pwedeng ipagkaloob ng Tindig by Etama Robles Forum kung magbubukas kayo ng inyong paniniwala at pagtitiwala kahit hindi pa ako sikat sa larangan ng video broadcasting. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas sa buong mundo, North, East, West, South, hanggang sa muli. Kasi parang yan yung application na papractice mo yung akit mo papunta sa kuleyo ng gamit ang hagdanan. No? Gamit na hagdanan. Hindi kagaya nung gamit ang elevator, pagdating mo doon, nasa taas ka na, pero hindi mo gina exercise yung kaliwat ka ng paa mo. So, yun. Sana nga, no, magkaroon ng daan na mabuksan natin yan sa mga episode natin, ang pagkakaroon ng paliwanagan sa kahalagahan ng dating Ladderized program, Ladderized Education Program ng TESDA noong panahon GMA at ngayong K-12 ng Administrasyon ni Pinoy. So, yun yung ating bibigyan ng ginaw. Harinawa, mahawi ang daan na magkaroon tayo ng mga speaker at sponsor sa venue para mapag-usapan ng mga yan. Okay? Career guidance, gamutan, lalo na yung gamutan. Yan, actually, yan nga naka-line na paksa ko ngayon eh. Nabibigyan ko ng liwanag sa dahil ikaw ngayon ang totoo na ikaw mula nung bata ka pa, baby ka pa, na hindi ka nakatikin ng immunization, tapos ngayon sa 3 anak mo, ginagawa mo pa rin kung ano yung pinalakhan mo sa nanay mo, eh, hindi na biro yan. Patotoo na yan. Kaya lang hindi na tayo yung nagdodokumento eh. Ngayon lang siguro tayo magdodokumento dahil nga na kailangan na makilala itong dalawang lumikha na nagbibigay ng buhay sa atin. No? Patuloy na nagbibigay. Ito yung aming logo. Yan, ang X and Y axis na siyang talagang kahulugan ng buhay natin na kahit na anong lahi, kahit na anong sekta, kahit na anong kulay ng balat mo, pare-pareho tayong magkakapatid sa mundong ito. Basta nasa planetang Earth tayo, lahat tayo ay magkakapatid. Lamang, ay buksan niyo lang ang inyong pangunawa tungkol sa dalawang ito na aming pinakikilala sa inyo. Imam Emiza, Rabay Jesus. Imam ay tagapagturong babae. Ang rabay, tagapagturong lalaki. Ibig sabihin, tao sila. Pero yung JESUS, yun yung pangalan sa kanan. Sa kanang daliri. Kaya 5 daliri tayo. At yung EMIZA, Emiza, sa kaliwang daliri naman sumisimbolo. At yan yung magkaagapay sa mundo nating ginagalawan. Yan po. Kaya harinawa, sumubaybay kayo dahil marami pa tayong dapat na maunawaan sa kahalagahan ng buhay natin sa mundong ito. Hindi ho mahal ang mabuhay sa mundong ito. Lamang ang magkaroon ng maliwanag na kaisipan, malawak na kaisipan, ay isang tulong na sa atin upang magkaroon tayo ng bukas na ugnayan at komunikasyon sa itaas. Sa lumikha nagbigay ng buhay sa atin. Tindig by Etama Robles Forum. Bakit nga ba acronym ang Tindig? Kasi ang letra kung may tuldok, mas may malalim pa itong kahulugan at tukoy kaugnay sa salita. Halimbawa na nga ang tindig
Kahit isang salita lang at walang tuldok-tuldok ay parang isang pangungusap na at tumutukoy agad sa pagsasagawa ng salita. Dahil nga sa ang tindig ay acronym, ito ang kahulugan. T, templo, ay iglesia. N, nang. D, dakilang, ay espiritu. G, gawain ng tao. Ang templo ay tumutukoy sa tao na nilikha ng dakilang espiritu sa kanilang wangis. Ang tao ay hindi dapat na mag-isa sa mundong ito. Kailangan may samahan siya o iglesia. Ang templo-iglesia ay material na istruktura o panimula na nakikita, nahahawakan at tinatawag sa siyensya na matter. Ang dakilang espiritu ay espiritual na katotohanan na hindi nakikita, subalit nagbibigay ng buhay. Ang material at espiritual ay parehong nakalukob sa lahat ng halaman, hayop, lalong-lalo na sa tao. Dahil ang tao ay nilikha nila na kanilang kawangis at mangangalaga sa mundo. Ang N, nang, ay tanging tao lang ang may ugnayan sa material at espiritual. Ang material na ugnayan ng tao ay karelasyon at ang espiritual na ugnayan ay kakomunikasyon. Kaya dapat ang unang mabubuksan sa kanyang kaisipan bilang tao ay kung papaano tumindig ng timbang sa gitna sa pagitan ng dilim at liwanag, tama at mali, kaliwa at kanan sa pagganap niya ng kanyang gawain sa mundong ito na may north, east, west, south. Narinig niyo naman ang patutuon ni Melinda B. Marcos Dunca, 38 anyos, na lumaki siya at nag-asawa ng walang immunization sa kanyang katawan. Naturukan lang siya ng injection nang kinagat siya ng aso noong elementary pa siya. Kaya pati sa 3 anak niya, kay Randy, ay wala ring immunization. Hindi talaga pabor ang iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus Tindig Katao sa immunization sa mga bata dahil ang itinuturok sa mga bata ay nana ng baka. Pansinin nyo, pagkaturok sa bata, nilalagnat ito, di ba? Bakit mo lalagyan ng bakterya ang katawan ng sanggol, gayong isinilang ito na malusog at kumpleto ang sustansya sa katawan? Kung ikaw ang doktor, papaano mo gagamutin ang bata kung wala itong sakit? Ipaliwanag mo nga kung papaano? Upang maiwasan ang maging sakitin ng sanggol, nabanggit ko na kung papaano ang gagawin. Kung maniniwala kayo sa sinasabi ko, edi mabuti. Kailangan ang mag-asawa ang mag-iisip ng 3 pangalan ng batang babae at 3 pangalan ng batang lalaki. Ang feng shui name ng baby ay script na gagampanan niya sa alpha hanggang omega ng kanyang buhay sa mundong ito. Yan ang simula bago pa sumigaw ng uha ang sanggol. E papaano ang mga hindi naka-feng shui ang pangalan ng tao sa ngayon? Iyan na ang panahon sa gitna na hahanapin na niya ang sagot kung bakit siya sumigaw ng uha at ano ang misyon niya sa mundong ito. Sa high school graduating student, career guidance ang tulong namin sa Tindig by Etama Robles Forum. Babasahin sa pangalan ng estudyante kung anong karera siya suswertihin. Anong taon siya dapat magiging OFW upang masabayan niya ang dating ng swerte niya sa ibang bansa na makakatulong sa espiritual at material na pundasyon niya pagbalik sa Pilipinas. Anong taon darating ang soulmate niya dahil ang lahat ng palayok may kaparis na suklob at anong negosyo ang dapat niyang itayo pagdating ng panahon. Kailangan talaga ang career guidance upang hindi masayang ang pera at panahon sa kukuning karera sa kolehiyo. Lalo't K-12 na ngayon nagawa ng administrasyon ni Pinoy. Pahirap talaga ang K-12 sa mga guro, magulang at mga kabataan. Sayang, mas maganda sana ang TESDA Ladderized Education Program sa administrasyon ni GMA. Dahil sa pag-akyat sa itaas sa gusaling may 4 na palapag, magandang dumaan ka sa hagdanan gamit ang kaliwa at kanang paa. May ehersisyo na makabubuti pa sa puso at kaisipan. Sa taong may karamdaman na pero hindi pa bedridden, kung baga sa sasakyan ay kailangan ng ibabaang makina. Steam bathing with reflexology at pag-inom ng nilagang dahon-dahon o herbal na bigay ng kalikasan ang dapat sa kanila. Upang ibalanse uli ang kondisyon ng katawan, alisin ang uric acid, toxin, lamig sa mga ugat at nerves, at iba pang bakterya na tambay sa loob ng katawan na nakukuha sa mga chemical na pampasarap daw ng pagkain. Natatandaan niyo ba na minsang sinabi ni Dr. Sison na depopulation program sa pamamagitan ng gamot at pagkain na alam ng UN?
meron tayong daily diet of poisons. Covered ito para magkaroon muna ng background, during the early 50s, they have already launched yung tinatawag nating depopulation policy program. Kaya combination yan, dalawa food at saka pharmaceutical products. At wala tayong magawa kasi right now, hawak nila yung malalaking, yung tambuhalang kumpanya. Katulad halimbawa na Monsanto sa Bayer. By December 2017, magsasama na yung dalawa. Bayer. Na, ito with the approval of the United Nations under Agenda 21 sa Agenda 30. Okay, paano natin malalabanan? Feng Shui Baby, Career Guidance, Steam Bathing with Reflexology. 3 lang yan sa serbisyo na pwedeng ipagkaloob ng Tindig by Etama Robles Forum kung magbubukas kayo ng inyong paniniwala at pagtitiwala kahit hindi pa ako sikat sa larangan ng media broadcasting. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumatarang, galaw-gaw, nakalilitong